Kailan magiging pwede yung isang ibada? Kailan natin pwedeng gawin? Kapag mayroong katibayan, wala saan? Wala kay Allah sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay, yun yung pamantayan natin, yun yung qaida natin. Na ang ibada, al-aslu fil ibadati al-man' wa tahrim illa ma dalla ad-dalil ala mashru'iyyatiha. Ang asal, ang original na hukom sa gawaing pagsamba, hindi pwede gawin maliban kung ito ay mayroong katibayan mula sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino masabi ang gumawa ng gawain laysa alayhi amruna, ibig sabihin hindi namin ito ipinagutos, wala ito sa syara', wala ito sa reliyong Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin, ghair makbul, hindi tatanggapin sa kanya yung gawain iyon. Okay? Okay, merong mga bagay na dapat nating malaman mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Maaring iba sa atin hindi natin alam yung bagay na ito. Okay, unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Unang-una, kung nakasanayan, sabi niyan, ang mag-ayuno, kung nakasanayan mag-ayuno, katulad ng pag-aayuno kasi kapag tinatawag kasi yun na sayang musyak, yung pag-aayuno na mayroong doubt. Okay? Sa sarili, alam niyo yung doubt? Pagdududa, hindi ka sigurado. So hindi pwede mag-fasting doon. Okay, halimbawa, kung ru'yatul hilal, tapos hindi nakuhaan, so hindi dapat tayo mag-fasting kasi yun ay tinatawag nilang mayroong pagdududa doon, hindi natin sigurado kung pumasok na ba ang buwan ng Ramadan o hindi pa. Okay? Halimbawa sa 13. So, halimbawa, kung tayo, nasanay natin yung sarili natin, nag-aayuno tayo katulad ng pag-aayuno ni Propeta Dawud alayhi salam. Paano yung ayuno niya? Alternate, di ba? Every other day. Mag-fasting ngayon, bukas, hindi. Then, after nun, mag-fasting ulit. Okay? So, kapag ganon, kung yung pagpa-fasting halimbawa tumapat sa ika-30 ng Sha'ban, okay? Ay walang problema doon. Pero, kung hindi niya ada, hindi niya ugali, hindi niya sinanay, hindi niya nakasanayan yun, na mag-ayuno na katulad ng pag-ayuno ni Propeta Dawud alayhi salatu wassalam, ay hindi sa kanya pwedeng mag-ayuno sa ika-30 day ng buwan ng Sha'ban. Nag-gets ninyo? Okay, bawal doon kung hindi mo sinanay yung sarili mo. Pero kung halimbawa, ikaw ay nag-aayuno ng siyam ni Dawud alayhi salam, ay pwede kang mag-ayuno doon. Kung nagkataon na tumapat yung araw na dapat kang ayuno doon sa 30 iyon. Okay? Gayon din halimbawa, kung nakasanayan mo sa iyong sarili na mag-ayuno ka ng Yawmul Ithnain, pada Yawmul Arbi'a, at tumapat doon yung ika-30 day ng Sha'ban, ay walang problema doon. Okay, nag-gets yung una? Kung tumapat doon, kung ikaw ay nag-ayuno sa pag-ayuno katulad na pag-ayuno ni Propeta Dawud alayhi salam, sa 30 nagtapat halimbawa, walang problema doon. Gayon din kung nasanay mo yung sarili mo na mag-ayuno ng Yawmul Ithnain, pati Yawmul Khamis, at tumapat doon sa 3rd day ng Sha'ban, ay walang problema doon. Okay? Gayon din, halimbawa, may binabayaran kang utang. Ibig sabihin, nagkakaba ka sa utang mo noong Ramadan. Halimbawa, doon mo lang naalala, so walang problema doon. O kaya sabihin natin, yun yung last day na naalala mo rin, o kaya yun yung last day ng pagkompleto mo doon sa mga nautang mo sa Ramadan, tapos last day na yun at tumatwat doon sa 30, walang problema doon mag-ayuno. Okay? Walang problema doon mag-fasting.
Okay. So merong mga usapin na dapat nating malaman. Okay? Mas'ala. Okay? Unang-una, okay, katbilang dun sa mga usapin, kung halimbawa tayo ay nag-aayuno ng sunnah at naimbitahan tayo sa isang ha, kainan, handaan, okay? Okay. Ano ba yung mga marapat nating gawin? So, siyempre, mayroong handaan, nag-invite sa iyo, okay? Tapos ikaw ay nag-aayuno ng sunnah sa Sha'ban, okay? Okay, ano ang gagawin natin? Anong sasabihin natin? Maari tayong hindi dumalo. Okay? At sasabihin natin tayo ay nag-aayuno. Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at ito ay wala kay Imam Muslim rahimahullah, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'imun. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, kapag sabi niya inimbita yung isa sa inyo na kumain, okay? Sa kainan, halimbawa, sa handaan, wa huwa sha'im, at siya ay fasting, anong sasabihin? Ako ay nag-aayuno. Okay? Ako ay nag-aayuno. O kaya naman, pauunlakan mo yung kanyang imbitasyon, pero hindi ka kakain. At sasabihin mo, ako ay fasting. Dito rin sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sa'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang sabi niya inimbitahan ng isa sa inyo, falyujib, ibig sabihin, paunlakan niya, tugunan niya yung imbitasyon ng taong iyon. Wa in kana sa'iman falyusalli. Kapag siya sabi niya ay siya ay nag-aayuno, okay? Manalangin siya para sa nag-imbita. Okay? At kung hindi siya nag-aayuno ay kakain siya. Okay? Kung hindi siya nagpa-fasting that time ay pwede siyang kumain. Okay? Pero halimbawa, kung yung nag-imbita sa iyo, okay? Halimbawa, kung yung nag-imbita sa iyo, kapag hindi mo pinaunlakan yung kanyang imbitasyon, maaring anong mangyari, kalimitan nangyari? Sasama yung loob ng taong iyon. Halimbawa, maaring matagal kayong hindi nagkita, matagal na panahon. Okay? Tapos, hindi ka rin na-invite kahit sa anumang mga okasyon na meron sila at doon ka lang na-invite ng time na iyon. Okay? Maaring, kapag tinanggihan mo yon, maaring sasama ng loob yung kapatid mo na yung sa Islam. Okay? In that time, anong gagawin natin? I-break na lang muna natin yung fasting natin. Okay? Kakain na muna tayo doon. Okay? Para sa ganun, hindi magtanim ng sama ng loob yung kapatid natin sa Islam. Okay? Pero, yun ay sa usapin kapag sunna lang kapag sunna lang. Okay? Magkaiba sila ng usapin kapag yung nagpa-fasting ka, yun ay isang obligado. Halimbawa, nagkakaba ka. Yun ay utang mo noong nakalipas na Ramadan. Tapos merong nag-imbita sa iyo, ay hindi mo pwedeng i-break. So, ang gagawin mo na lang, i-explain mo sa kanya na yun ay obligadong fasting. Ay hindi mo pwedeng i-break. Kasi ang hukom niya, ang batas niya, ay katulad ng pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan. Di ba sa buwan ng Ramadan, hindi pwedeng i-break kung walang valid reason. Ganon din doon sa qada na iyon, ay ganon din yung yaji alayhi al-hukum. Ganon din dadalo yung hukum doon sa kanya. Okay ba? Malinaw? Okay? So yun ay kung walang kung merong valid reason, halimbawa, kung ikaw ay manlalakbay, ikaw ay nagkasakit ka ng malala, so pwede mong i-break doon. Pero kung walang valid reason, ay hindi pwede. Okay?
So, ang payo naman sa mga taong nais magpakain sa mga tao, lalo na sa buwan ng Shaaban, ang mas mainam, itaon sa ibang mga araw. Halimbawa, hindi sa araw ng Lunes. Gayon din, hindi sa araw ng Huwebes. O kaya naman sa Ayyamul Bid. Okay, hindi niya itataon doon. Nang sa gayon, yung kanyang iimbitahin ay dadalo. Okay? So dito, mayroong mahalagang paalaala. Okay, unang-unang paalaala mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa mga mayroong pang hindi na pag-ayanuhan sa buwan ng Ramadan. Halimbawa, ikaw ay nagkasakit. Kung sa mga kababaihan naman ay dumating yung kanilang buwan ng dalaw, ay anong gagawin nila? Kailangan nilang bayaran na yun agad. Yung mga natitirang araw na ito, ay kailangan nilang pag-ayunuhan yun. Okay, huwag nilang kalimutan. So, pangalawa, napakainam bilang isang mananampalataya tayo, kung halimbawa may family tayo, ay mas mainam na tayo ay mag-ayuno ng sama-sama sa buwan ng Sha'ban. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung makakuha ng gantimpala sa Allah, bagkus yung iyong pamilya rin. At yun ay, lalo na sa mga anak mo, yun ay train mo sa kanila. Okay? Paano nang sa ganun sa buwan ng Ramadan, makakaya nila yung pag-aayuno. Okay? Di ba, minsan, mapapansin mo kapag marami kayong gumagawa ng ibada, ng pagsamba sa Allah, di ba parang napakasarap sa pakiramdam minsan makita mo, Masya Allah, yung bawat isa sa inyo naghihikaos, nagsasabar hindi magkain, nagsasabar magsala ng tarawih, halimbawa, di ba? Nagbabasa ng Quran, ng sama-sama, di ba? Mafe-feel mo yung ladha, yung tamis ng paggawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nakikita mo yung mga kapatid mo, nag-aaral sa Islam, di ba? So masarap sa feeling na sama-sama kayong walang ibang hangarin na kundi malaman yung Islam, walang ibang hangarin kundi kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang ibang hangarin para matutunan o mapag-aralan yung relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Kaya nga dito sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Okay? Waquduhan nasu wal hijara. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at inyong mga pamilya. Waquduhan nasu wal hijara. Dahil sabi niya ang panggatong doon sa impyerno ay mga tao at mga bato. So iyon ay paraan ng ilan sa mga wasila, paraan na sa gayon ay maingkad natin sila, mailigtas natin sila doon sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Okay?